Hello sa inyong lahat. Andito ako ngayon ulit sa tren at dahil Sunday na, pabalik na ako sa trabaho. Pero syempre, bago ako bumalik sa trabaho ay meron akong part-time na pupuntahan. Dito sa Spain o especially dito sa Madrid ay swertihan lang makahanap ng extra na trabaho o part-time kapag day off. Kasi dito ay bihira ang mga nagpapa-part-time. Kaya kung halimbawa makakahanap kayo dito ng part-time ay kailangan nating alagaan kasi hindi natin alam kung hanggang kailan ito. Then after ng part-time ko ay meron akong Spanish class. Pag dumating kayo dito sa Spain, kailangan nyo talagang mag-aral talaga ng Spanish kasi kailangan nyo ng certificate na Spanish language. Kung itatanong nyo kung saan kayo pwede mag-aral, doon sa pinag-aaralan ko, ito ay simbahan sa May Plaza Castilla. Ang bayad ay parang 35 euro, tapos refundable siya once na ikaw ay active kang pumapasok. Ayan. Tapos, ang duration ng study ay less than 1 year. Yun ay yung isang certificate, tapos meron pang second kung gusto mo pang mag-aaral ulit. Kahit pa paano naman ay may natututunan. Pero advisable lang talaga, dapat ay mag-self-study din. Kasi kung aasa lang tayo dun sa school, ay hindi talaga tayo matututo. Tapos minsan dahil sobrang busy, ako ay gumagawa lang ng assignment minsan kapag kung kailan naalis na. Kagaya yung kanina lang ako gumawa ng assignment kasi nga may pasok na. Ayan, tapos bali sa video na to, ang i-discuss ko ay marami kasing nagko-comment kung gusto nilang mag-apply doon sa mga job hiring na pinost ko, yung sa Poland, sa Italy, sa Germany, o may mga Slovenia, Slovakia, Malta, Romania. Yan yung mga pinost ko na job hiring noon. Kaya lang, unfortunately, ay stop hiring ng lahat ng yan kasi nga, yung mga naunang nag-apply, yung mga nag-apply na dahil doon sa video na in-upload ko, nakabalita, napanood nila yung video na yon ay hanggang sa ngayon ay hindi pa sila nakakaalis. Ang mga nag-apply, ang alam kong in-applyan nila ay Poland at Italy kasi yung iba ay nagme-message sa akin at sila stress na hindi pa sila nakakaalis, hindi nila alam kung may mangyayari pa sa kanilang application kasi nga sobrang tagal at nakakalungkot na yung ibang applicant ay nagpunta na, nag-decide nang mag-apply sa ibang bansa sa Asia para makapagtrabaho kasi nga may mga pamilya sila na umaasa sa kanila na kailangan nilang kumita para sa kanilang mga mahal sa buhay. Nakakalungkot man dahil ang hangad ng aking channel ay matulungan kayo na makapunta dito sa Europe. Kaya lang ang nangyari ay nagbigay ako ng sakit ng ulo na akala nyo ay within 6 months or 1 year ay makakalis kayo, makakapunta kayo dito sa Europe. Kaya lang hindi naman lingid sa inyong kaalaman na sobrang naghigpit na, especially na papunta dito sa Poland dahil nga marami tayong mga kababayan na yung iba hindi na dumediretso ng company nila sa Poland at nagra-run away na kaagad. Kaya yan, naghigpit na ng bonggang-bongga ang Poland Embassy, especially sa Pilipinas. Kaya hindi lang naman sa Pilipinas ang naghigpit, kahit sa ang bansa kahit sa ang bansa ay naghigpit na ang Poland Embassy. Kaya yan, sa mga kababayan natin na nag-apply, humihingi ako ng sorry kasi malaking sakit ng ulo ang naidulot ng aking paggawa ng video na yon dahil sa video na ginawa ko ay nag-apply kayo tapos ay hindi nyo alam kung kailan kayo makakalis. Kaya humihingi ako ng sorry. Sana ay naniniwala din kayo na kung talagang para sa inyo at naniniwala din sana kayo na merong bibigay sa inyo ni Lord ang inyong naisin sa tamang panahon. Kaya sa mga nag-a-apply, tuloy nyo lang yung inyong panalangin, pag-umasa na sana ay sa pagdaan ng mga araw ay makaalis din kayo, lalong-lalo na ngayong taon na to kasi alam ko naman na yung pera na kinuha nyo o ginamit nyo ay yung iba ay inutang nyo lang, tapos stress na rin kayo sa inyong pamilya kasi nga iniisip nila kung kailan kayo makakalis pero hanggang sa kayo hindi pa kayo nakakalis. Doon sa Italy, hindi ko alam kung ano na rin ang nangyayari kasi medyo may problema. At sana ay magawan din ng solusyon ng inyong in-applyan. Kaya sa
mga kababayan natin na nagtatanong kung pwede pa bang mag-apply sa mga pinost ko na Poland. Kung lahat ng pinost ko na yon ay hindi na po available dahil kailangan po munang mapaalis nila lahat ng kanilang mga aplikante bago tumanggap ng applicant, kasi kung hindi pa po nila napapaalis, paano po nila mapapaalis yung mga bagong applicant? Kaya stop hiring po. Kung itatanong nyo naman kung saan ang legit na agency na pwede kong i-refer sa inyo, pasensya na kayo kasi wala akong alam o nababalitaan na legit na pwede nyong applyan. Siguro ay mag-search na lang kayo kasi ang hirap din para sa akin na ako yung magiging dahilan ng inyong problema, kasi napakahirap kitain ng pera tapos ganito ang mangyayari. Kaya sa mga kababayan ko na makakapanood ng video ito ay sana ay makahanap kayo ng legit na agency or agent na tutulong sa inyo para matupad ang inyong pangarap na makarating dito sa Europe. At sana naniniwala din kayo na baka naman hindi para sa Europe kayo, baka naman pang Canada kayo o kaya kung sa ibang lugar na mas may magandang plano sa inyo si Lord. Kasi i-share ko lang ulit yung experience ko. Dream ko talagang pumunta ng Canada. Marami na ako, hindi talaga ako sumuko. Ilang taon akong nag-apply, marami akong in-applyan na agent. Tapos nag-agency din ako. Na-scam ako ng ilang beses pero hindi ako sumuko. Pero talagang hindi talaga para sa akin ang Canada. Kaya yung pala ay dahil pang Europe pala ako, kasi may mas magandang opportunity na gaantay sa akin dito. Kaya sa mga kababayan natin na sana ay huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Manalangin lang kayo dahil alam ko na kung ano man yung mas best para sa inyo, ayun ang ibibigay sa inyo ni Lord. Sana ay humihingi talaga ako ng sorry sa mga naabala ko at na-stress ng bonggang-bongga. Sana huwag niyong isipin na kumita ako sa lahat ng mga pinost ko na job hiring, na kumita ako sa mga nag-apply. Sinasabi ko sa inyo na kahit piso ay wala po akong natanggap na galing sa kanila, kasi ang usapan po ay nung isa pong pinag-applyan nyo ay ang sabi sa akin magbibigay siya sa akin once na kayo ay makaalis. Tapos yung isa naman ang sabi ay bibigyan niya na ako, kaya lang wala naman po siyang ibinigay. Kaya sana po huwag nyong isipin na ako po ay may natanggap na pera sa lahat ng mga nag-apply. Sa totoo po, wala po akong natatanggap. Ewan ko lang po if ever na kayo ay makaalis, hindi ko po alam kung kanila ako ay bibigyan or hindi. Kung bibigyan po nila ako, maraming salamat. Hindi ko po ito tatanggihan kasi nakatulong na pa ako, kumita po ako ng konti. At ang channel ko na to ay matulungan kayo na makarating, kasi alam ko ang pakiramdam ng mga naandyan sa kung saan man kayo naroroon na gusto nyo pumunta dito sa Europe. Dahil nung time na ako ang nag-a-apply, sabi ko nga nananalangin ako, pumupunta ako sa simbahan at pinipray ko talaga na Lord, sana tulungan mo ako na makaalis, makapunta ng Europe. Kasi pag ako nakarating, ako na ang pinakamaswerteng tao sa buong mundo. At talagang sa tulong naman ng Panginoon ay dininig niya ang aking panalangin. Kaya sana manalangin lang tayo. Manalangin lang kayo at sigurado naman na ibibigay ito sa inyo sa tamang panahon. Ayan, sorry talaga sa mga nag-apply at sana sa mga tao na gusto pa rin makapunta ng Europe, huwag kayong sumuko, laban lang kayo. Maraming salamat at sana ay bagaman nabigo ko kayo ay suportahin nyo pa rin ako. Sisikapin ko na masagot ang inyong mga katanungan sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at sa inyong panonood. Maraming salamat.